But to make it up to you, I've already told Mana to prepare you a feast tonight. And I also told Mama driver to pick my present for you. I have to go. Bye. Happy holidays. Love ya. Hello, Dad. Hello, my son. I'm too busy right now. I'm in the middle of a meeting. I left my gold card in the drawer. Use it. Just don't disturb me, okay? Napakalungkot ng Pasko. Sana wala na lang Pasko. Sa Aklat ng Lukas, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 18. May mga pastol na sa parang at nagbabantay ng kanilang tupa ng gabi-iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. Doon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. biglang lumikha kasama ng mga anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nagpusan-pusan. Tayo na, sa Bethlehem. Tayo na, tingnan natin ang pangyayari ito na ipinulita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali sila punta roon at natagpuan nga nila si Maria at Jose. At naroon ang sanggol ng Maria. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagkulay-kulay. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Hindi ko mapapatawad si Tiyo. Bakit nagawa niyang patayin si Kuya? Hindi na inanangalak para pumatay ng tao. Alam mo na, patawarin mo na ang Tiyo mo. Nagsisi na siya sa nagawa niyang kasalanan si Kuya mo. Anak, tama na. Binayaran na ng tiyo ang kasalanan niya sa kulungan. Hindi niya naman sinasadya ang nangyari sa kuya mo. At naniniwala kayo doon? Dapat hindi na lang siya binigyan ng parol eh. Huwag na huwag magbukas ang aming landas at maghihiganti ko si Kuya. Tayo na sa Bible study. Oh, ba't mukhang galit ka? Sino nakaway mo? Akala ko napatawad ko na siya. Sino? Ano sinasabi mo? Yung tiyuhin ko na pumatay sa kuya ko. 20 years na nakakaraan. Brad, hindi ako papayag na hindi ko may paghiganti si kuya. Ah, nakalabas na pala siya. Pero Brad,
Di ba sabi ng Panginoon, matuto tayo magpatawad? Yun ang normal sa Bible study natin, di ba, Brad? Panginoon! Patawaran po ako. Ayaw na ng damdamin ito. Halika nga dito, Brad. Tayo manalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pamangkin ko, patawarin mo ako. Natutunan ko sa loob ng kulungan ang lahat ng pagkakamali ko. Itinuro sa amin ito ni Pastor. Pamangkin ko, pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko. Bakit ganun? Kanina lang igalit ako. Ba't parang galing nararamdaman ko? Dahil Brad, natukusan mo na ang tunay na pagpapatawad sa piling ng Panginoon. Pamangkin ko, sana mapatawad mo na ako. Alam mo, Tiyo, kung ang Panginoon nga, nagawa niya magpatawad. Ako pa kaya na hindi kita mapatawad. Ayan! Magmahalan tayo! Magtulungan na tayo! Isang pamilya tayo ngayong Pasko! Ang totoong diwa ng Kapaskuhan ay pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawad, pagpapasalamat. And according to John 3:16, makikita natin yung apat na bagay na yun. And for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Jesus, in Him, should not perish but has everlasting life.